hanapin ka. Samahang toto at kay saya. Walang pagod na naglilingkod sa inyo. Sa unang hirit, Unang-una ka. sa unang hirit, Servisyong totoo ang nasa. sa unang hirit, Ang saya-saya. sa unang Hirit, unang hirit, unang hirit. Mangunguna ka. Alright. Ang dami kasi nangyari ng weekend eh. Good morning po mga kapuso. Gising-gising na po tayo at sabay-sabay nating salubungin ang isa na namang bagong umaga dito sa Unang Hirit. Bangon-bangon na mga kapuso, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre, good morning! Masarap na harapin ang umaga ngayong bilang isang Pilipino at may back-to-back na tagumpay tayo sa mundo ng sports. Congratulations sa Pinoy boxer na si Dodi Boy Peñalosa Jr. at sa Philippine Dragon Boat Team para sa kanilang pagkakasunod na tagumpay. Galing, ha? Ito po si Dodi Boy Jr. na naging bisita natin kamakailan. Yan, dito po sa Unang Hirit. Nanalo laban sa kanyang laban ng Thai sa bakbakan na ginanap noong Sabado sa Mandawi City, Cebu. Ayan. Habang ang Philippine Dragon Boat Team naman, nasungkit ang 4 na gold at 2 silver medals mula sa isang international competition sa Tampa Bay, Florida. Kaya Dodi Boy Peñalosa Jr. at sa lahat ng bumubuo ng Philippine Dragon Boat Team na hindi masyado sinuportahan, pero, pero di ba, nagtagumpay, hanip pa rin ang pagwagi nila. Proud na proud kami sa inyong lahat. Congratulations. I'm sure mamaya may konti may magsusupport na dyan. Nakita na natin. Oo, yung mga yung sa in the aftermath na lang ng kanilang mga pagkapanalo. Kasi parang pagpunta na, may nag-comment nga na yung Dragon Boat competition na yan, parang hindi siya buo kung wala yung Philippine team kasi malakas naman daw pala talaga tayo. Para daw World Cup na walang Brazil. Parang ganun. Ganun na yung leveling ng Philippines. Kaya nung ginawa nila ng paraan at sumuporta din yata yung ibang mga organizations ng ibang countries para lang yata makastay yung Philippines. How Parang sad, ganun. no? Kalipot nga Pag-uwi niya, marami na sa salubong. Ay, hindi lang yung mga politiko talaga. Sige, lagi din naman talaga. Oh, wow! Wow! Hindi naman yan volcanoes, okay. Ito pa sabi nila mga mangingisda from provinces, iba. yung iba? Navy, mga Navy, iba-iba. military din. Military Galing, ha? mostly. Pero meron din naman syempre sumuporta from the Philippines. Pero hindi siya enough kasi ang dami nila eh. Tama, Tapos yung lodging pa, yung food. Right. Marami Parang silang one time na support. may nakausap ako, diyan sila nagtitrain sa ilabay sa dam. Doon sila nagtitrain. Pag kinakausap ka, wala ding t-shirt. Wala din. Wala din. Nakakalimutan mo yung mukha. Oo, parang hindi, nakakagutom eh. Parang ang daming monay sa katawan eh, di ba? Oo. Congrats. Congratulations! At ito, isa pang nagwagi ating kabarkadang si Igan. Wow! Kaya pala may walkthrough. Tinangalan na sa entertainment show host ng ika-6 na Com Guild Awards para sa kanyang programa Tonight with Arnold Clavio sa GMA News TV. Mahigit 1 taon pa lang sa ere ang Tonight, pero napakita na ni Igan ang kanyang galing. Siyempre naman sa magiging isang talk show host. Congratulations, Igan! Pandesal tayo today. Oo nga. Congrats. Good morning. Morning! Habang maaga. Congrats. Ano pala to? Nationwide survey pala to ng mga communication arts student. Sarap nung nandun. At first ever sila nagbigay ng ganitong uri ng award, yung tinatawag na infotainment. Yes. Congratulations kay Jiggy Manikad. Magiging Hall of Famer na siya kasi 3 beses siya naging best reporter yata. Yan, main reporter. That's Jiggy. At sa 24 oras. Best news. Si Yan, Jiggy, program. mamaya, kakantsawan din natin. Jiggy nandyan. Jiggy Pandesal. Sa akin palaman. Okay. Narito na. Uy, salamat ulit sa Com Guild. At narito na ang malalaking balita sa mga ito sa ating top. Hit it! Naglibot ang Department of Health sa ilang lugar sa Metro Manila kung saan maraming biktima ng sakit na dengue. Binisita ni Health Secretary Enrique Ona ang Philippine Children's Medical Center kung saan ilang batang may dengue ang nasa emergency room at ang ilan ay nasa ICU pa. Pinuntahan din ni Ona ang Barangay Holy Spirit sa Quezon City na sinasabi isa sa may pinakamataas na kaso ng dengue ngayon na abot po sa halos 100 at may isa na ring binawian ng buhay.
Marami ring pasyente ang na-confine naman sa Quirino Memorial Medical Center at sa pinakahuling tala ng DOH, aabot sa halos 3,000 na ang tinamaan ng sakit na dengue sa Quezon City pa lang hanggang nitong July 30. Nagpas kalahati kung ikukumpara sa bilang ng nagka-dengue noong 2010. Kaya naman mahigpit ang pagbabantay at pag-iikot ng DOH sa mga barangay sa lungsod. Ang paglaban po sa sakit na dengue nasa ating mga kamay pa rin. Kaya narito ang ilang iwas dengue tips. Sa araw, kadalasan kumakagat ang lamok na nagdadala ng dengue. Kaya tandaan na magsuot ng pantalon at damit na mahaba ang manggas. Mainam din na gumamit din ng mosquito repellent. At para mapigilan naman ang pagdami ng lamok sa inyong paligid, tiyakin na may takip ang mga nakaimbak na tubig sa mga drum o timba. Itapon din ang mga maaaring pamugaran ng lamok gaya ng bote, lata at gulong. At inirekomenda lamang na ang fogging kung may dengue outbreak na po sa inyong lugar. Samantala, puspuso naman ang sinasagawang clearing operation sa nangyaring mudslide sa sitio Malinta sa Subic, Zambales. Sa kabila ng mga nararanasang pagulan sa lugar, walang tigil ang pagtatanggal ng mga putik na may kasama pang bato. Pabugso-bugso pa rin ang pag-ulan doon kahapon, kaya po pahirapan ang paglilinis. Patuloy rin ang pagkapal ng putik dahil hindi pa rin humihinto ang pagdaus-dus nito mula sa bundok. Aabot sa 100 pamilya ang nananatili sa mga evacuation centers matapos ipatupad ng local government ang forced evacuation sa lugar. Sa ibang balita naman, posible na raw maiproklama bilang senador si Attorney Coco Pimentel sa linggong ito. Ayon po yan sa Secretary ng Senate Electoral Tribunal na si Attorney Irene Guevara. Sa Huwebes ang unbanked meeting ng tribunal kung saan inaasahang maglalabas sila ng resolusyon na maiproklama si Attorney Pimentel na umupo sa ika-12 pwesto ng mga nanalo sa 2007 Senate elections. Kapag natuloy, maaari nang manumpa si Pimentel sa kahit kaninong opisyal. Sa panayam ng GMA News kay Pimentel, plano raw niyang manumpa sa gobernadora ng Davao Oriental na si Cora Malanyaon. Dahil sa lugar na ito, nag-number 2 si Pimentel sa senatorial race noong 2007. At kung maipaproklamahan na siya bilang senador, nais daw niyang mahawakan ang Senate Committee on Electoral Reform, Justice at Local Government. Nagsimula na rin siyang bumuo ng kanyang Senate staff at ang magiging Chief of Staff niya, walang iba kundi ang kapatid na si Gwen Pimentel, na dati ring Chief of Staff ng kanyang ama na si Aquilino Nene Pimentel noong senador pa ito. Bilis, ha? Oo, bilis. Takbo agad committee mo, ha? Good luck. Yun ang mga Iba nga, nahirapan. dream committees lang naman niya yata yung Dapat kasi at Naging least advocate dalawang niya na major advocacy. committee. Oo. Ang isa sa dalawang major committee at isang minor committee. Kung nasa administration ka. Yes. Oh, kasi ano yan, laki pera nun. Laki ba yun? Pera yun, komite. Pera yun. Oh. Kaya lang maganda rin yung local reforms nga. Pero bagay sa kanya yung Electoral electoral reform. reform. perfect. Pero siya advocacy. Parang pwede niyang advocacy na yan. Advocacy. oo. Eh, advocacy yung naman passion ng niya tatay nandun. niya. Dahil Yes. ang tatay niya rin, biktima ng dagdag bawas nung araw. Alright. At saka in fairness talagang hindi niya binitiwan, di ba? Nanindigan siya eh. Although imposible naman na Nakakagulat siya lang ang naapektuhan ng 12-0 sa Maguindanao. Definitely, pagka binilang ulit yun, Ay, kung oo. totoo man, mag-iiba yung standing ng lahat eh. Lahat. Malaglag na yan. yung iba. Diba? Kaya lang, siya lang yung may electoral Siya kasi protest. nasa 13. Yung nasa 13. Diba? Ang bilis ng set, ha? Palakpakan natin ang set, ha? Ang bilis, oh. Kailan nag-resign yung isa. Dapat nung ula pa lang. Oo. Di ba? Wala okay. oo. Wala daw kasi yung protesta na eh. Oo. Parang kung Siya hindi, lang. kung hindi pa ba nag-resign si Subiri, hindi Ayan, pa lalabas oo. yung Wala decision. siya Parang tinanggal gano'n. yung Sa bagay kasi, protest niya eh. biglang ang din, yung pwesto na bakante na rin. Tapos nawala na rin yung counter-protest. Hindi, pero sinasabi ko sa ilalabas na di ba sinasabi kaya nag-resign Subiri dahil na Merong natudugan na niya. ilalabas, Oh. oo. Eh di ba, Pinaempt ang na. tagal na eh, di ba? Masarap pakinggan, resign, Subiri, or Graceful ousted. exit. oo. Okay, samantala, labis yung muna ikinatuwa ng Muslim community. Ito nangyaring sikretong pagpupulong ni na Pangulong Noynoy Aquino at More Islamic Liberation Front Chairman Al-Hajj Murad itong Huwebes sa Japan. Marami nagsasabing mas malinaw na hakbang daw ito tungo sa pagkaroon ng kapayapaan sa Mindanao. Pinuri ng ilang leader ng Muslim group ang naging hakbang ng Pangulo at tila pagsunod daw sa yapak ng kanyang yumahong inang si dating Pangulong Cory Aquino. Nanangun na rin sa pagkipag-usap kay MNLF leader Nur Miswari noon. Bagay ang Philippine Center for Islam and Democracy, naniniwang pinatibay raw ng pagpulang kumpiyansa at tiwalang matatapos na rin ang ilang dekadang sigalot sa Mindanao. Ayon naman kay Cotabato City Archbishop Orlando Quevedo, ang pagpupulong dalawang leader ay magandang senyales na mapapabilis ang usapang pangkapayapaan. Maging si Vice President Jojo Marbina ay pinuri din ang anyay magandang hakbang ng Pangulo. Hamon naman ni House Minority Leader Representative Edsel Lagman, ilatag ng Pangulo ang lahat
ng napag-usapan sa pulong. Pero depensa ng palasyo dapat daw nakinig si Lagman sa isinagawang press briefing nitong Biyernes ni Government Peace Panel Negotiator Dean Marvic Leonen. Ang sekretong pulong ni Pangulo Aquino at MILF Chairman Alhaj Murad, na ating pag-usapan natin sa Talaken with